Ito pangit, naging number 9. Oh. Sa kaso ng loob. Limitan ng thumb, hindi finger ha. Thumb. Maglock. Hindi pa. Nag-ordering lang muli siya. Pagulo. Okay, yung mga tingin sa inyo ha. Perfect ha, parang namin. Nag-umpisa ho ito no, sa hilig ng asawa kong mag-home baking. No? Marami siyang mga naipundar na libro, nanonood siya ng kung ano-ano mga paggawa ng tinapay, hanggang sa sinubukan niya. No? Kami lang muna ang dalawa ang tumitikim, tapos sinishare namin sa mga kamag-anak, sa mga pamilya, ang ganyan, hanggang sa naisipan namin na tuluyan na no, magtayo na ng bakery. Ako naman, nung pinapanood ko siya, parang naengganyo naman ako. Na parang natuwa naman ako na sa paggawa niya ng tinapay, maraming napapasaya. No? Maraming nabubusog, no? Maraming natutuwa. Kaya sinuportahan ko naman siya sa kanyang mga ginagawa sa paggawa ng tinapay. Pagbaguhan kasi, kailangan sandali lang na mga bago. Step 1. Bilang ka. Roll. Roll. Hindi tabingin ha. Roll. 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 Hinirapan ha. Marami naman akong naging achieve. Siyempre, nagsimula kami dun sa wala eh. Yung nagsimula kami ng wala kaming ganito, di ba? Yung ito yung nagkaroon ng M&M. Ayan, nagkaroon na kami ng ayan, nagkatulad ng bakery, nagkaroon ng branch, ang dati ko lang dream na hindi namin magawa noon. Di ba? Tapos syempre marami na rin kaming natulungan, mga nagtayo na rin ng bakery, na nagpapasalamat din sa amin na naging success din sila. Ayan, nagsusupply na, natutuwa kami pag ganun. Di ba? Yung simpleng, hindi marunong dati, marami na pala kaming natulungan. Ayan. So, bukod doon, natutulungan din sa amin yung mga umihingi. Halimbawa, sponsor ganito, lalo na yung mga bata, talagang tumutulong kami. Nagbibigay talaga kami, ilan bang ganito, ganun, pwede mag-sponsor ng M&M. Yeah, sige, ilan. Pero, naawa kami pagdating sa mga bata. Ayan. Aso. Letter C. Aso. Love now. Letter C. C. Draw. Pinapasok ko. Aso. Love. Aso. So, tignan nyo yung tuturo ko. Ayun o, sinusunod ko. Huwag nang bubutasin. Diba? Yung pagbe-bakery ho talaga eh, ewan ko, nasa lahiw yata ho namin, no? Kasi ang lolo ko ho eh Chinese, tapos ang lola ko sa Pilipina. So, nung dati may bakery ho ko, ang lola ko, yung Tapat Bakery. Yan, sikat po sa Marikina po yan. No? Yan po ay tinayo po noong 1946. Namayagpag po yan hanggang early 80s. Tapos tinuloy naman po ng magulang ko po yan, ng tatay at nanay ko, sari-sari store, saka bakery. Noong 81, mga 5 years yata silang nag-bakery noon. Tapos itong 2012 naman, hindi naman konektado ang misis ko sa nanay ko, sa lola ko, pero ang natuto siya. Kaya sabi nga ng mga taga Marikina, ako raw yung nagmana ng pagbe-bakery ng lolo ko. Eh, sabi ko, ano pakalam ko dyan? Ano alam ko dyan? Eh, ang alam ko lang, kumbaga sinuportahan ko lang ang misis ko sa hilig niyang gumawa ng tinapay. Ngayon, nabago ang timpla nung nag-suggest ang tatay ko na baguhin mo ang recipe mo. Kamukha ng ginagamit ng lolo mo, yung ganito, yung ganyan, o baguhin mo to, tsak mag-i-improve ang tinapay mo. So parang ibinabalik ko tong generation na to, no? Yung mga sinaunang timpla na panahon ngayon, hindi na natitikman. O kamukha yung mga timpla ng Monay, o timpla ng Bonete, timpla ng sinaunang pandesal. Yun po yung mga dati ho na uso, noong 1940s. At nung nag-bakery ho ng 80s po ang aking po mga magulang. Ngayon, gagawa ho kami ng tinapay itong araw pong ito. No? May mga makakasama akong mga gustong matuto, mga mag-aaral po rito. No?
Meron mga malalambot na tinapay, kamukha ho ng pandesal, ensimada, buns, donut, yung mga ganyan tinapay po gagawin namin. Tapos mga may palaman, kamukha po ng Spanish bread, pandikoko, yan gagawin po namin. Tapos yung aming specialty, no, yung i-share namin po sa inyo, yung toasted siopaw. Yan, dinideliver po namin sa franchise po yan. Talagang makakasigurado ho kayong quality ho talaga yung toasted siopaw po yan. Saka yung mga kopya, yung mga matitigas sa tinapay, kamukha ho ng mga putok, pinagong, no, yan po, yung mga sikat sa ibang probinsya, sa ibang lugar. So, gagawin po namin po ngayon yan. Sinusosot lang ha. Yan. Tapos, after nyan, Natin ha. Ganito lang yung kadali. Roll, roll. Then, flat. Lagyan lang natin ang ating 3/4 lang na teaspoon ng ating palaman. So, meron tayong egg na nilaga. Lagay lang din. Atin i-fold. Ayan lang. Ganyan lang ang ating fold. Then, lock lang natin ng ganon. Then, bilog. So, kapag nagawa na natin itong ating pinalamanan, papaalsayin lang natin to sa loob ng 2 hours. Then, pwede na tong lutuin. Siyempre, unang-una yung mga kapatid ng mister ko, yung family niya. Kasi kailangan nila munang matikman. So, siyempre, kapag may mga mali, sinasabi naman nila sa akin, kino-correct, baguhin mo yung ganito, ganyan-ganyan. Lalo na yung nabubuhay pa yung aking biyanan, tatay ng husband ko. Baguhin mo yung ganito, ganyan-ganyan. Pag nakapasa na sa kanya yon, okay na. Pwede ko na siya ibenta kasi masaya lang kasi siya eh. Ayan. Kaya, na-perfect ko rin. Hindi rin naman kasi ako sumuko sa mga natututunan ko. Gusto ko kung ano yung bago, kung ano trending, kailangan gawin ko siya. Ganun lang. Siguro ang nakikita ko sa mga darating na panahon, no, sa inaharap, no, mas lumawak pa ang marating ng aming pong pagtuturo o pagbibigay ng kabuhayan sa mga kapwa nating Pilipino, no. Kahit na ho kami nagkaroon ng mga online dati, no, iba pa rin po yung kami ang makakarating po sa kanilang lugar. Halimbawa sa Mindanao, sa Visayas, o sa kung saan man parte ho ng Luzon, no, yung kami ho mismo ang lalapit sa kanila para ho tulungan sila na makapagsimula rin pong gumawa ng tinapay at makapagnegosyo ng tungkol po sa tinapay. Kasi nasa puso ko na kasalaga yung pagluluto eh. So, syempre, puro na lang ba ako luto? Puro na lang ba ako tumatanggap ng cater? So, ibig sabihin, sa mga tinapay, wala akong alam. So, talagang, inano ko talagang mag-aral ng tinapay. Eh, nagkataon naman pala yung family ng husband ko. Meron palang bakery dati. Talagang gumagawa ng maramihang tinapay. Siguro, yun, nakahiligan ko na. Tapos nagtanong na ako sa kanila, yung mga matatanda, kung ano yung recipe ng ganito, ganyan, ganyan. Tinuro naman nila sa akin. Kaya siguro natutunan ko yung paggawa ng bread. Siguro nasa puso ko kasi. Ayan, gusto ko talaga matutunan. Ganun. Minsan mga ampunan, kapag nababalitaan namin na ganito, yung walang kinakain yung bahay, ampunan, hindi kami nag-iaan talaga. Tutulungan pa rin namin. Kasi tinapay lang yan eh. Natutuwa kami kapag maraming kumakain about sa tinapay. Yan. so alam mo na to. Halika dito. Kapesos na magtitimba. Alis na ako. Alis na ako. Wala, kanina kayo tapos. Ako po si Edgar Mejia, no, owner, baker po ng M&M Bread Baking Tutorial dito po sa Marikina.